gusto kong ibalik sa alaala ninyo na yung mga lihim ng Biblia, yan ay hindi nakukuha ng tao. Hindi yan naiintindihan ng tao. Malibang ipagkaloob ng Diyos. At may mga panahon na ipinauunawa ng Diyos ang kanyang mga lihim, ang kanyang mga hiwaga. Ipinaalam ng Diyos yan, may mga panahong nakatakda. Kagaya halimbawa sa ating panahon. Ang sabi sa Biblia, maraming lilinisin, papuputiin at dadalisain. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan. At wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. Kailan po mangyayari ito? Isara mo ang salita, tatakan mo ang aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan. Magaganap po ang pagkaunawa sa panahon ng kawakasan. Kailan yung panahon ng kawakasan? Marami ang tatakbo ng paro't parito at ang kaalaman ay lalago. So yung pong panahon ng kawakasan, kung kailan magkakaroon ng mga lingkod ng Diyos na mga pantas na makakaunawa, yan po ay sa panahon ng maunlad na kabihasnan. Maraming tumatakbo ng paro't parito at ang kaalaman ay malago. Kailan po yan? Yan ba'y naganap nung lumitaw ang Sabadista? Hindi po. Ang Sabadista ay lumitaw nung 18th century o 19th century. Ganon din ang Mormons. Ang Iglesia ni Manalo lumitaw 1913. Hindi pa marami ang tumatakbo ng paro't parito at hindi pa rin gaanong malago ang kaalaman. Kaya yung paglitaw nila wala sa panahon ng hula at wala rin sa panahon ng pagkaunawa. Yung paglitaw ng Katoliko, wala rin doon sa panahong tinutukoy sa Biblia. Yung paglitaw ng Protestantismo, nung ika-16 na siglo, hindi rin yung panahon na inihuhula sa Biblia kasi ang panahon na sinasabi sa Biblia, mayroong lilitaw na mga pantas na lingkod ng Diyos na makakaunawa sa panahon ng kawakasan kung kailan maraming tumatakbo ng paro't parito at ang kaalaman ay malago. Nung lumitaw ang Katolisismo, ang Protestantismo, wala pa namang tumatakbo ng paro't parito at hindi pa naman malago ang kaalaman. Sa lahat ng mga bagay na ito, makikita nyo ang paglitaw ng samahang ito, mga kapatid. Ang samahang ating pinagsasama-samahan, lumitaw sa tiempo ng hula. Kung kayo nagsusuri, pati time element at pati essence ng katotohanan, madadala pa ba kayo nitong mga masasamang mga taong ito, mga kapatid, para maihiwalay pa kayo sa pagsasama-samang ito? Nanghihinayang kasi ako sa mga kapatid, no? Unang-una, kaya walang tao sa langit, maliban na yung nanggaling dito sa langit, pumunta rin sa lupa, tapos bumalik sa langit. Alam nyo kasi, mga kapatid, merong sikreto ron eh. Gusto ng Diyos, lahat ng karangalan, pangunahin si Kristo. Magkaroon siya ng preeminence o magkaroon siya ng pangunahing karangalan. Natatanda ba yung sinabi sa Biblia, Sis Luz? Sabi ni Kristo, ako ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas, ang alpha at ang omega. Natatandaan mo yun, Sis Luz? Opo, sinabi po ni Kristo yon. Yan. Gusto kasi ng Diyos, magkaroon siya ng karangalan sa lahat ng bagay. Tama po. Pero alam mo, meron kang magiging problema dyan, Sis Luz. Bakit po? Ano po yung magiging problema? Naniniwala ka ba na si Kristo ang Alpha at ang Omega, Sis Luz? Sabi po niya,
Siya yung Alpha at Omega. May ipapabasa ako sa iyo. Basahin mo ang 21:4 ng Apokalipsis. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ayon. Sino raw yung Alpha at Omega, Sis Luz? Dito po, si Kristo po. Hindi. Sino ba yung nakalukluk Ay, sa lukluk? ang Ama po, yung makapangyarihan sa lahat. Oo. Basahin mo uli yung 5. 21:5. At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ayan. So, yung nagsasalita, yung nasa luklukan, di ba? Opo. Sabi niya, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega. Sino ba talaga ang Alpha at ang Omega? Yun nga po, sabi ni Kristo, ako ang Alpha at ang Omega. Tapos sabi nung nakaupo sa luklukan, ako ang Alpha at ang Omega. Pareho po sila. Yung Ama, Alpha at Omega, si Kristo, Alpha at Omega. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po. Hindi kaya sila nag-aagawan. Hindi po, kasi sa umpisa, magkasama naman po talaga sila eh. Hindi ganon. Basahin mo uli yung 21:6. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Nung magawa, nasa kanya sinabing ako ang Alpha at ang Omega. Di ba? Opo. Nagawa na. Tapos na lahat. Kailan ba yan? 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatigbagay sa Ama, pagka lilipulin na niyang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ayan, kailangan siya maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kaaway niya sa ilalim ng talampakan niya. Kaya samantalang siya nag-ahari, ano tawag sa kanya? Di ba siya'y hari ng mga hari, Sis Luz? Tama po. Panginoon siya ng mga Panginoon. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Pero pag nailagay niya ng lahat ng kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa, hari na siya ng mga hari, Panginoon na siya ng mga Panginoon, ano mangyayari? Tuloy ang basa. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Tatapwat kong sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin, ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Pagka napasuko na,
si Kristo naman susuko na sa Ama. Kaya, ang magiging hari ng mga hari ngayon, ang Ama na. Tama? Tama po. Pagdating ng wakasyon, pag nagawa na ang lahat ng bagay na dapat magawa. Tama? Tama po. Kaya ngayon, pagbalik ni Kristo, meron siyang sasabihin sa atin. Basahin natin ang 6:14 ng unang Timoteo. Na tuparin mo ang utos na ito na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo, na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan. Pagdating pala ni Kristo, ipapahayag niya yung mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sino yon? Na siya lamang ang walang kamatayan. Yung Ama yun. Dahil si Kristo nakaranas ng kamatayan. Kaya, ngayon, si Kristo hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero pagdating ng wakas, pagkatapos mapasuko na ni Kristo lahat ng bagay sa Kanya, ibibigay niya ngayon ng kaharian sa Ama. Sino na ngayon ang hari ng mga hari? Si Jesus. Ang Ama na po. Siya rin ang Panginoon ng mga Panginoon. Tama? Tama po. Ngayon, si Kristo ang Alpha at ang Omega. Pero pag nagawa na, ang sabi nung nasa luklukan, basahin mo ngayon ng 21:5. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang Ayan. Pagkatapos na magawa na lahat ng bagay, siya na yung Alpha at ang Omega, siya na rin yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yung dating titulo ni Kristo, malalagay ngayon sa Ama, para ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Naintindihan mo na yung komplikasyon nun, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos. Naintindihan po namin na hindi po mali, wala pong mali sa alinman sa talatang ito. Tama po pareho yon. Ang pinag-uusapan lang yung panahon. Kung kailan Alpha at Omega ang tawag dun sa Ama at Alpha at Omega naman ang tawag kay Kristo. Ngayon, samantalang hindi pa niya ibinibigay ang kaharian sa Diyos, siya yung tinatawag na Alpha at Omega. Siya yung hari ng mga hari ngayon, Panginoon ng mga Panginoon ngayon. Pero pag dumating na po yung wakas, na naibigay niya na sa Diyos ang kaharian, sinoli niya na sa Diyos, ita-turn over na po niya na sa Diyos yun, pati yung karangalang nasa Kanya ngayon, mga title na yun na nasa Kanya, ibibigay po niya yun sa Ama. Kaya ang Ama na, pagdating ng wakas, siya naman yung Alpha at Omega, siya naman yung hari ng mga hari, at siya naman yung tatawaging Panginoon ng mga Panginoon. Yan po. Tatanungin kita ngayon, Sis Bradmel, tama ba ang sinabi ng Panginoong ay ng kapatid na Luz? Opo, tama po kapatid na Eli, yung sequence po. At Kita yung, mo? Hindi napapansin ng iba mali yung sinasabi ni Sis Luz alin po dun kapatid na Eli? Hindi mo napansin, ano? Sabi ni Sis Luz, ngayon si Kristo ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hindi pa siya hari ng mga hari ngayon at Panginoon ng mga Panginoon Kailan po ba yun siya? Kailan po yun kapatid na Eli? Brad Eli, hindi pa tama sa kanya yung title po na yun ngayon na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kasi hindi pa po natin nakikita na... Tingnan mo muna yung Hebreo 2:8. 2:8. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa, sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya.
Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Hindi pa pala sumusuko lahat ng bagay. Hindi pa sumusuko si Kibulo, hindi pa sumusuko si sa Santiago. Kailan ba siya tatawaging hari ng mga hari? Kailan? Doon sa 1,000 taon na kung saan siya maghahari. Hindi ba, Sis Luz? Amen. Tama po. At pag natapos na yung paghahari niya ng 1,000 taon, darating na yung wakas. Wakas ng ano? Wakas ng paghahari niya. Isosoli niya na yung kaharian sa Ama. Kaya ang Ama na ngayon ang tatawaging hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero talaga namang si Kristo ngayon ang hari ng mga hari. Kaya lang, hindi pa natin nakikitang sumuko na sa Kanya ang lahat ng bagay. Ayaw pa sumuko ng mga gago eh. Di ba ganon, Sis Luz? Tama po. Ayun po. Naintindihan mo, Brad Mel? Opo, kapatid na Eli, pero may tanong po ako doon sa punto nung, opo, hari na nga po siya ng mga hari ngayon, kaya nga lang hindi pa po sumusuko ang kagaya po nila kay Buloy at itong si sa Santiago nga po. Ano po ang ibig sabihin nung pagdating po ng 1,000 taon po, kapatid na Eli? Parang yun po ang full blast po siya doon na, paano po ba yun? Yung ganun po. Halimbawa, dumating si Kristo sa pagkabuhay na maguli, binuhay na yung mga patay, di ba? Opo. Yung maliligtas. Maghahari na sila at saka yung mga banal ng 1,000 taon. Opo. Tama? Opo. Ang start ng paghahari nila, pag nabuhay na yung mga banal, di ba? Mag-uumpisa na silang maghari. 1,000 taon yun, di ba? Opo. Kung buhay ngayon yung hari ng Espanya, dinatnan siya ni Kristo, mag-uumpisa na ang 1,000 taon. Tama? Tama po. Sino ngayon ang kikilalaning hari ng Espanya at saka ng Saudi Arabia? Opo, ang Panginoong Hesukristo na po, kapatid na Eli. Magiging hari na siya, kahit mga hari pa. Susuko na sa kanya yung mga yan. Makikita nila kapangyarihan ni Kristo doon sa nalolooban ng 1,000 taon. Tama po. Naniniwala ka ba pati si Queen Elizabeth susuko na kay Kristo, yuyuko na? Opo, sigurado po yun, kapatid na Eli. Yung presidente ng Amerika, Ganun din po yun. di hari siya ng mga hari. Tama. In reality, hari na siya ng mga hari in reality, di ba? Opo. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, at nalipol niya na lahat ng mga kaaway, nailagay niya na sa ilalim ng kanyang paa, pati yung kamatayan, lilipulin niya na rin. Yun ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin niya. Pag nagawa na yon, ibibigay niya ngayon ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Yon. Ang Ama naman ngayon, ang hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos. Naintindihan po namin na ganun nga po pala ang mangyayari. Ngayon, hindi pa, bagaman si Kristo nga ang hari ng mga hari ngayon at Panginoon ng mga Panginoon, pero hindi pa po lahat sumusuko sa Kanya at hindi pa siya kinikilalang hari nila at Panginoon nila. Pero dadating ang panahon, dun sa 1,000 taon na paghahari ni Kristo at ng mga banal, sa ayaw nila at sa gusto, kikilalanin nilang hari si Kristo at Panginoon. Kaya, tapos pagkatapos naman nung paghahari Doon sa 1,000 taon na yun, at doon sa 1,000 taon na yun, mas maniniwala na yung mga hari na may mas mataas pa sa kanila dahil reigning na si Kristo noon as King. Tama po. Ngayon hindi pa sila naniniwala kay Kristo Baka yung ibang hari dyan tinutudyo pa si Kristo, kaya hindi pa pinaniniwalaan si Kristo Pero pagdating no 1,000 taon, sa ayaw nila at sa gusto, makikita nila yung kaluwalhatian ni Kristo na naghahari siya sa buong sanlibutan, habang si Satanas naman ay nakakulong ng 1,000 taon. Kaya magiging effective yung paghahari ni Kristo.
wala nang manloloko. Kaya maraming maliligtas ng mga panahon na yun, Sis Luz. Yun nga po. Aabangan mo yan sa ikatlong araw ng ating pagpapasalamat, diba? Opo. Kaya nga po. Ganun lang mga kapatid ang ibig kong maipakita sa inyo. Maliliit na detalye ng Biblia na pag hindi mo pinansin, magkakamali ka. No? Sana nare-realize nyo ang mahahalagang paksang ito na ating pinag-aralan.